Okay, good afternoon. December 10, Wednesday. Top-down analysis. So meron na tayong mga established support and resistance lalo na sa mga old students. Alam niyo na kung bakit yung support and resistance natin ay nakalagay dito sa mga price na to, no? Like for example ito. Yan. And then the high ng October and high ng November. So trend line, so descending trend line, and the high of the low of October and the low of November, the ascending trend line. So nag-create siya ngayon ng tinatawag nating triangle. At the moment, yung at the moment, yung price is nasa labas ng triangle na yan. And at the moment, yung price is nasa range between this resistance na nilagay natin sa high na October at nandito sa support na nilagay natin sa high na September at dito sa low na October. So kaya nagkaroon ng support zone. Pero ang pinaka-importante ito ngayong price na nangyayari na to. Ito naman, this is just telling us that the price is bullish in a long term, ano? Monthly time frame. Weekly. So sa weekly, makikita natin, ito yung week ngayon, ano? Since Wednesday pa lang ngayon, hindi natin masabi na ito na yung magiging candlestick na mabubuo within the week. Anong week ba to? Second week of December. And this is the first week of December. Itong first week ng December, ito, since maliit yung body kumpara dito, it shows indecision. Pero may pagka-bias siya on the bearish. Ibig sabihin bearish, so parang bumalik. Kasi ito pataas. Then suddenly, 1 week siyang bumalik. So, ano ibig sabihin nun? This is a correction. Ang base sa nakikita ko, correction, kasi although the body itong last week ng November na to is very strong, lumabas siya ng, maliit lang lumabas siya ng konti doon. At kung aayusin natin ng maayos itong trend line na to, pwedeng ayusin natin, ilagay natin dito sa high nito. Ayan, extend natin. Ayan. So, may lumabas talagang katawan niya, pero hindi kasing good, kung matatawag na good breakout. Good breakout should be, the body ng candlestick should be more than 50% ng trend line. Ito, hindi masyado. No? Ayan. Then, after niya mag-breakout, itong candlestick na to, it shows na parang nag-correct siya. Nag-correct siya hanggang saan? Kung saan nag-breakout yung candlestick nito ng last week ng November. And then, after ng correction, eto na ngayon. Monday, Tuesday, Wednesday, parang nagre-resume na siya. Nasa weekly pa lang tayo. Daily, ito. Ayusin uli natin yung trend line ng maayos. Lagay natin din sa pinaka-high nito. Ito. Yan. Lagay natin doon. Yan. O yan. So, ibig sabihin, itong trend line na to, ito, this is a high, and this is lower high. And then, this is supposed to be lower high, kaya lang nagkaroon ng breakout. On the daily, talagang breakout siya. This is a good breakout. And this one is somehow a consolidation. At ilang beses niyang binalikan yung area na to. No? Kaya lang lumalabas parang hindi pa tapos yung consolidation niya. Hindi pa lumalabas. Lalo na ngayon, Wednesday. Possible ito, balikan pa talaga niya to, no? Ano bang mga pwedeng
balikan niya dyan, ano, bago mag-resume. And at the same time, ito yung weekly, ito yung mga blue lines, ito yung lumalabas na resistance niya. Okay. This is daily, ano? Baba tayo ng 4 hours, 4 hours. So, sa 4 hours, hindi ko masyadong kanyang 4 hours. Diretso ako nag-analyze ng 1 hour. Mas madali kong bilangin yung 1 hour. Pero ito, tingnan natin. Sige. Again, this is the breakout. So, after this consolidation, kung natatandaan pa ng mga kasama natin, after this consolidation, ayun yung breakout, then pull back ka agad. And then this is the impulse or the rally. And after the rally, bumalik ka agad. Ayan. Bumalik ka agad siya. Hindi naman kaagad-agad, ano? This is 1, 2, 3, 4 candlestick. Nandito na siya sa taas nito. So, this is a good breakout. Pero nung bumalik siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 candlestick bago niya na ibalik dito. So, and then, try uli. Ito yung resistance natin on a weekly time frame. Bakit? Blue. And then, bumalik uli. Yan, balik. Pullback uli. Then, another try, bumalik uli. Yan. So, isa pa. And then, isa pa, bumalik. So, ito, isa pa. Yan. Isang ngayon. So, ngayon, ang tanong is, taas ba to o bababa ba to, no? So, bias ko is tataas pa rin yan. Kaya lang tingnan nyo yung nangyayari. On the 4 hours, kung sakaling ito ay mag-close siya itong candlestick na to ngayon, nabubuo na to, mag-close siya ng red, ang candlestick, most likely babalik pa din siya. Yan. Kaya lang 4 hours to, subukan nating mag 1 hour. So, 1 hour kahapon. So, ito yung kahapon, ano? So, we added the moving average 200. So, mapapansin nyo is nag-liquidity sweep siya rito. Then, sumampa na uli sa moving average na 200. So, pag sinabi nating above may moving average 200 yung price, so it signifies bullish. No. Kaya lang, kung papansinin nyo ngayon ito, isa. Ayan, yung kahapon na pinag-uusapan natin. This is downtrend. This is high, lower high, lower high, low, lower low. Dapat ito lower low, no? Pero mukhang nagkaroon na ng tinatawag nating double top liquidity sweep. Halos pantay na yan, no? And at the same time, ito nga yung significant support coming from dito nag-breakout dito sa malaking triangle kanina. So, ayan siya. So, this is sideways, di ba? Sideways, yan. This is sideways, pero sa loob ng sideways, this is downtrend. And then, nagkaroon ng choke. Ayan, choke. Change of structures from downtrend. Possible na magkaroon ng change of structures. And then, ayan. Then, breakout. Ayan, the breakout dito. Breakout. Another possible breakout. The breakout structure. Sorry. Pero before the breakout structure, ito yung isang resistance. Possible na babalik. Magbabounce na naman siya. So, kung para mas malinis, tingnan natin. Ayan. So, line chart. Ayan. So, high, lower high, low, lower low. Diba? Ito yung choke. Ayan, choke. And then, ayan. Possible na magkaroon ng pullback para magkaroon ng tinatawag na low, higher low. So, bukod sa possible na mag-pullback, kung babalik ka sa
candlestick. Babalik tayo ng candlestick. Makikita nyo merong tinatawag na fair value gap. And this fair value gap is, although na tinamaan, hindi pa rin siya naka-close. Ibig sabihin, possible na meron pa rin mga unfilled orders dyan na binabalikan niya. Yan. And for the past how many days, paglalagyan natin to ng properties, right click ang ginawa ko, lagyan natin show period separator. So, ayan yung mga separator na yan. Okay, lagyan natin ng box yung fair value gap. Ayan. Ito kahapon, may fair value gap din ito. Ayan. So, itong candlestick na to, at itong candlestick na to, may gap yan. At ito kahapon, ikin-close niya yan. Sarado talaga. Ayan, 2 beses pa nga, no? So, yung trade ko kahapon, dito, nag-trade ako dito kahapon, no, lumabas. So, naglagay ako ng stop loss dito. Pero nung ni-review ko, masyadong malapit. So, in-adjust ko yung stop loss ko. Diba? So, ilang beses yan, ha? Bumalik, ano? Ilang beses bumalik. Pero, nag-profit pa rin naman. And, some of our, nag-profit sila nung bumagsak. Ayun, nung bumagsak. Kaya lang talagang, may nagtanong, ideal po ba kung mag-buy stop ka, sell stop ka? Sa akin kasi, ano yung pinaka-bias ko talaga? Ang bias ko is talagang bullish. Kaya, pagdating ng madaling araw kanina, ikin-close ko yung trade ko. Yun nga lang, medyo bumalik na. Dito ko na na-close. Konti lang yung naging profit. So, ganun lang yung trade ko ngayon. Pag inaantok ako, tulog na ako. Ganun. So, pero talagang ang nangyari, ang bias niya talaga is bullish. Nagkaroon lang ng drop. Ito, drop. Nagkaroon ng drop. Itong area na to, nagkaroon ng drop. Pero kung titingnan nyo, ano ba nangyari? Diba? Bullish pa rin yan. Yan. Ngayon, ito parang double top. Bakit? Because of this swing high. Kung ano nangyayari, bumabalik, ano? Bumabalik pa rin siya, no? Bakit kaya bumabalik? Possible na ito ang binabalik niya. There is another fair value gap na hindi pa naka-close. At kung kaobserbahan nyo talaga, this period separator separates 1 day. Another 1 day, another 1 day, another 1 day, another 1 day. So, ibig sabihin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obserbahan nyo lang, ano? Kasi lalo na kung may mga available time kayo sa umaga at mahuhuli nyo yung galaw na to. Diba? Pansinin nyo, nag-open dito yung price. Ayan, bumaba siya. Tapos, ang huling galaw niya bago nag-close yung market, pataas. Ayan. So, minsan, ang gagawin ng market is, parang itataas niya. Tataas niya, then, ipipake niya pababa uli. So, ito, fake na to eh. Fake. So, pag ganyan, iba, nagbabay na. Diba? Buy. Stop loss dito sa ilalim. Biglang bumalik. So, lahat ng may stop loss dito ngayon, stop loss hunting. Pagdating dito, tsaka ulit tumaas. Diba? Ito yung closing. Pansinin, ito yung closing. Ito yung opening. So, ito yung price pataas. Tumaas naman, pero binaba muna uli. Bago nag-resume. Anong oras yung pag-resume niya? Pansinin yung buti. Okay. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3. 3, 4. London. O, medyo 1, 2, 3. So, ito ngayon, makikita nyo, itong buong candles na to, mapapansin nyo, wala pang very strong
body na candlestick na magsasabi kung saan talaga pupunta yung market. Although na may mga rejection sa baba. Pero this candlestick, itong green na to, it shows strength candlestick followed by this candlestick. 1 hour yan. So, pwede na kayong mag-try mag-buy dyan. So, anong oras yan? Anong oras na yan? Yung dalawa na yan. Anong oras na yan? Natin nilakihan ko para mas kitang-kita. Ayan. Saan na ba yun? Ito. Ito yun. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. London is open pero wala pang pinakita. Dito pa lang nag-umpisa magpakita. Diba? Pansinin nyo, wala nang wick sa ibabaw ng candlestick. Another candlestick na wala nang wick sa ibabaw, wala nang rejection yung seller. So ito, pwede na kayong mag-buy dyan. Swing high. So pagdating dito, labas na. So pagdating ng gabi, ayan, bumagsak uli. Then nag-close na naman dito. Ito yung bias niya, pababa. Tapos nag-close dito, nag-correct ng konti. So, since ito yung bias niya, nag-correct ng konti, ang iniisip ng karamihan, magbababa pa rin yung price. Bumaba naman, kaya lang medyo nag-fake muna. Lagi siyang nagpe-fake. Tapos, bantayan nyo yung candlestick. Kung ano yung pinapakita ng candlestick. Yan. Pero tingnan nyo dito, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. London, yan. So, dito nagpakita na rito. Yan. Nagpakita na rito, ito. Bullish engulfing. Ito yung sinasabing harami. O yan. Nag-pullback, okay, pero nasunod pa rin yung, yan. There's a chance pa rin talaga na mag-bullish. Ayan. So, ito ngayon yung price, paangat. Tapos, ang direction niya pababa. So, iniisip ng iba, bababa. Tataas ito. Ito yung pinakakuha niya. Ayan. Pinaka-bias niya kasi dito ngayon is tataas. Bakit? Ayan, no? So, then, pagdating ng umaga, bumaba muna. Ayan, bumaba. Then, it created a higher low. Low, higher low, higher low, higher low. Then, ayun na. Then, nag-consolidate muna. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. London. Medyo consolidation pa rin yan. So, antayin ng konti. London. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun. Lumabas dun eto, lumabas dito. Ayan, diretso. May mga ganon. Hindi katulad naman nung tiningnan ko, kagabi, nung ginawa ko gabi, lumabas dito, bumalik muna. Ilang beses bumalik bago umakyat. Kaya nga kung ang stop loss mo masyadong malapit, minsan madali kang ma-stop out. Yan. Ito, may fair value gap din dito, pero bakit hindi bumalik agad? Pero binalikan. Yun nga lang, anong oras na? Alauna na. Binalikan pa rin yung fair value gap. So, ito ngayon yung galaw na malaki. So, iniisip na marami, bababa. Pero tingnan nyo, umangat muna. Bago bumaba. Nasunod pa rin ito, pero lagi niyang pinipake bago niya sundin. So, kanina, ano nangyari? Tingnan natin. Ito. Ito yung galaw niya, di ba? Ito. Ito yung galaw niya. Ano yung oras yung galaw na yan? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. London. Dito, wala kang makitang maayos. Dito, kailan lumabas? Ito. Nagkaroon ng malaking bearish engulfing. Dito, sell. At least may pinagbabasihan ka bago ka maggumalaw. So, ito ngayon yung pinaka-galaw niya. So, anong ginawa? So, isipin natin, bababa, di ba? Pero tingnan nyo. Usually, pe-fake muna. Ito, hindi pumake. Dumiretso. So, pag diretso niya, kinontra na to. Ayan. Ito na ngayon. And at the same time, sumampa siya sa moving average. Ito, sideways, di ba? Sideways.
pin bar. Ito yung sinasabi nung kasama natin. Especially on the lower time frame na 15 yata o 30 minutes may pin bar. So, ito na yung kanina. Ito. Yan. Ito na yung choke. Choke. Tapos bumalik. Break na structure. Yan. Another. Ayan. Another kung ano. So, sa mga nag-trade kagabi, nag-trade ako dito. So, umangat siya, panalo pa rin yan. O, kaya nga lang, since, yun nga yung sinasabi, baka magtutudamon, hindi nagtudamon bumalik na naman siya. Kaya dito, possible TP talaga. TP1, di ba yung kahapon, another TP2. So, most likely, this TP2 will happen today, yan, o maybe tomorrow. Kasi, bumalik muna bago umakyat. Ayan. Tapos, close ang market. So, eto ngayon yung trend, di ba? Ayan. So, ayan. So, ayan, nag-create ngayon ng, ayan, nagpapakita. Anong oras na ba? 1:00. Ayan, nagpapakita siya ng, so, bearish engulfing, indecision, medyo nagpapakita ng pagtaas uli. Possible na ito, dumiretso o bumaba. Kasi, this is the fair value gap na nasara na. May isa pang fair value gap na hindi nakasara ito. Possible na balikan yan. So, yung iba ngayon, iisipin, aangat na, pero better wait for the 3 o'clock. Antayin ng 3 o'clock. So, kung papansinin nyo mabuti talaga, ito yung nangyari, no? Kanina. So, tumaas siya. Tapos, nagkaroon ng bearish engulfing. This is indecision, then biglang lalabas ito. Most likely, maaaring pullback lang ito nung candlestick na to. Maaaring hanggang dito, tapos bababa uli to close this fair value gap. Ayan, para i-close. Posible lang, ha? And then, kasi, ito, ito yung trend. Choke. Ito ngayon yung panibagong trend. Ayan. Ayan. This is low, higher low, high, higher high, higher high. So, possible ito will create another higher low. Ayan. Pwede rin dito o pwede rin dito. Alin man dyan, pwede niyang balikan talaga yan. Kasi nga, may fair value gap. Pwedeng mag-create ng malaking trend dyan na pa ganyan. Ayan. Maglagay tayo ng zigzag. Lagay tayo ng zigzag. Indicators. Custom. Zigzag. So, ayan. So, ito, di ba? High, lower high. So, medyo malaki yung kanito, ha? Ito, parang ito, double bottom. This is high, higher high. So, anong kulang? Di ba? Higher low. Although na ito parang tumataas na, so mahirap pang gumalaw kasi wala pang 3 to 4 o'clock. We better wait for London. So, ayan, mas malinaw yan. So, this is the choke. Ayan. Na-choke yan. Then, possible ito, magkaroon ng pullback and then break na structure. Pwede rin itong dumiretso na. Kung dumiretso ito, talagang ganun talaga. Pero, since may fair value gap, I suggest wait for the fair value gap na ma-close. And, possible na mangyari yan mamaya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yun. Kasi, ando na yung mga institusyon. Sa ngayon, ang pinaka-the best na magagawa is magpahinga muna at maghintay ng baka bumaba pa to. Katulad kagabi.